Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Collective. Bonus reading for the month of September. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Gemini? Kamusta? This is a Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Collective bonus reading for the month of September. Let's see, hatakin ng collective energy ng ating mga Gemini. This is a Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Collective bonus reading for the month of September. Okay? Remind ko lang ulit kayo, ang nag-iisang active at legit account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Alright? Wala na pong iba. Kay Angeles 11 ang nag-iisang active at legit account ng Mystic Siren. Okay? Gemini. This is a Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Collective bonus reading for the month of September. Let's see kung anong meron. Collective energy ng ating mga Gemini. Pasok sa baraha. Let's see. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Collective bonus reading for the month of September. Ooh. The Fool card, having a new mindset, new beginning, a new way of thinking, taking a leap of faith sa isang pag-ibig. May bagong pag-ibig ang ating mga Gemini. May pinasok ka na bagong connection, pag-ibig, passionate connection, pero very Gemini pa rin yung energy. Parang meron ka pa rin iniisip na baka mas okay si ganon, baka okay din yan, baka next month may makilala ka, atras abante. But I feel, sa bagong love connection na sinimulan mo, I feel this is like a baby energy. Kaya you're just trying to getting to know each other, saan ba papunta to, magiging okay ba? If not, meron ka nang naiisip na next. Very Gemini. Okay? Sabi mo, kapag may conflict lang, ayaw mo na, mabilis ka nang umiksit right now pag alam mong toxic, pag alam mong sinungaling, pag alam mong mag-aaway lang kayo, mabilis ka nang umiksit. Kung dati, naging pasensyoso, like maraming considerations, maraming chances, right now, pasukan na sa love, Kapag toxic lang, magwo-walk away ka na agad. Sabi mo, pag hindi ito yung gusto mong person, kumbaga meron ka na sa isip mo, dapat dapat intellectually matured, marunong makipag-usap, ganito, may lista ka na. Kapag may na-violate doon sa lista na yan, and sasabihin mo, ay, wala namang magandang future, and if you feel na hindi rin naman kayo magkakasundo, bibitiwan mo na. Because I feel nagkaroon ng mabilis na connection in the past, na sobra kang na-hurt because hindi kayo nagkakilala na mabuti, na in love, nag-invest agad ng feelings, and then later on, na-realize yung hindi pala kayo compatible. Okay? And then, dahil hindi kayo compatible, pero may feelings na pinilit nyong i-work out ang relationship na to, kahit ang daming challenges, dishonesty sa relationship na to. At sabi mo, this time, natuto ka na, hindi ka nagmamadali, kikilalanin mo muna, at kapag toxic at hindi kayo match, bibitiwan mo agad. You feel so defeated sa isang past connection na akala mo yun na, akala mo gusto mo na yun, but then, sabi mo, mukhang wala namang magandang future, so hindi mo na ipinaglaban. Okay? I feel para sa masculine, sa connection na to, meron pa rin siyang iniisip na isang babae, okay, for the masculine, meron kang iniisip na isang feminine na nabigyan mo ng pangako in the past, but I feel parang hindi pa totally over to at nagbibigay ka na ng bagong love offer sa isang babae na nagugustuhan mo right now. Okay? Kung hindi pa totally over to at may binubuksan ng bagong love connection, definitely may dalayang away. O kaya this is like a relationship na nag-uusap pa, pero hindi mo malaan kung kayo ba talaga or hindi. Parang nasa limbo, casual connection, pero naglalandian kayo or nag-I miss youhan kayo or nag-update pa rin kayo. But then this masculine is starting to offer his cup of love na sa isang bagong connection kasi medyo paguho na or malabo na itong isang connection na to na hindi alam kung tapos o hindi. Okay? Let's see. To have mental clarity and stronger connection with the divine and your intuition, purple crystal, amethyst. To balance your heart chakra, to heal your emotions, to heal your emotional wounds,
Tipping Crystal, Madagascar, Rose Quartz. Manifesting abundance and happiness, Brazilian citrine. Alrighty? So, Gemini, the reason for the reading is yung past love na yan. It started strong. Akala mo ito na, ipinaglaban. But I feel, akala din ng masculine, ready na siya for love. But then, there's an energy in this connection na naging stubborn yung masculine. Okay? Masabi. Nasa tamang edad naman siya to understand what a relationship is. But it feels like may pagka-stubborn yung energy. There's a strong Leo energy. You might be dealing with a Leo, Aries, Cancer, Pisces, Scorpio. Right? Nagdala ng sadness ang sitwasyon na to. For some of you na naging mabilis ang connection, parang wala pang 1 year, nabuntes, na-engage or whatever, I feel parang ngayon nagkakaroon ng introspection na parang hindi pala dapat minamadali ang lahat. Hindi naman sa pinagsisihan ang pagdating ng bata, but kung pwede lang pagplanuhan or i-delay sana ginawa. Okay? Recent past, na-realize mo na itong relationship na to, na parang naging mabilis ang pagsisimula ay hindi naman pala long term. And I feel ang mga Gemini mas nagfo-focus right now sa kabuhayan, kaperahan, marami kang hinihintay na good news about sa mga racket, kung ano man yang magdadala sa'yo ng financial stability na wino-work out mo. Okay, dokes? Prayer and manifestation, maraming iniisip, very Gemini, overthinker. Sabi mo, Lord, sana matapos na itong mga ino-overthink mo, sana matapos na itong mga challenges na to. Pinagpe-pray ng feminine na sana maging honest na at makausap na niya ng maayos ang masculine. Sabi ng masculine, sana magkaroon na rin siya ng solid decision about this because I feel pareho kayo nagkakaroon ng overthinking about this connection. Okay? Sabi ng mga Gemini, right now, moving forward muna, na-hurt talaga ang ating mga Gemini sa love connection na to. Though hindi naman nasaktan ang ating mga Gemini and trying to move forward. For some of you, kahit nasasaktan ka na sa relationship, pinipilit mo pa rin isagwan ang bangka na yan kahit emotionally nasusugatan and very painful na para sa'yo to stay. Sabi ng person ng mga Gemini, nakikita ka pa rin naman niya na long term. Nakikita niya na parang ikaw ay long-term material. You're a catch. May nahulog ba? Ay! The 10 of, may nahulog, 10 of Wands. Nahulog ang 10 of Wands. I feel this person na that the Geminis are dealing with, nakikita ka naman niya sa future niya. Ikaw yung parang pinangarap niya na person na makakasama, long-term, na companion. Pero marami siyang hinanakit sa'yo because marami ka daw sinabi but marami ding hindi natuloy. Kumbaga, this is all talk, walang salita. At na-hurt tong person na to. Okay? Hindi lang siya nag-e-express right now pero alam niyang wala na rin patutunguhan ang connection na to for now. Gemini, I feel marami ka rin gustong sabihin dito sa person na to pero sabi mo, sige, tahimik na lang kasi baka mag-cause na naman ng conflict. Alrighty. Ito yung nakikita kong bagong love connection na sinisimula ng ating mga Gemini. Until the end of the year, kung ano man tong new passionate connection, i-check mo, no? Kung compatible kayo, okay ba kayo, ito na ba yung makakasundo mo. Alam mo, happy ka naman sa energy ng person na to eh. I feel parang you help each other, you motivate each other, nagiging inspirasyon kayo sa isa't isa. Okay? Basta focus lang sa goals. Huwag magmadali. Because I feel you still need to learn a lot about each other. Okay? Parang sisimulan nyo muna yung friendship or hindi nyo mamadaliin, magde-date kayo, pag-aaralan nyo ang ugali ng bawat isa. You would try to slowly build kung magli-lead to sa relationship, bibigyan nyo ba to ng title and eventually magiging kayo ba talaga? Nare-recognize mo kayong dalawa na may mga red flag kayo pareho but I feel susubukan yung ayusin to for the both of you to meet each other halfway para magkasundo. Okay. I feel magiging challenging ang connection na to. Maraming pag-a-adjustan, maraming kailangang ayusin, maraming realization, marami ding lesson. I'm not saying walang magandang outcome, pero ang nakikita ko dito, kung ano man ang maging outcome ng relationship na to, ay nasa free will nyo.
the will to make this connection work out. Because I feel this love is too young for me to say, or the connection, the love connection is too young para makita ko kung saan ba talaga to patungo. For now, this is like the honeymoon phase, getting to know each other, the kilig moments, nandito pa rin. Okay? You support each other, you motivate each other, inspiration kayo ng bawat isa. Do maaari, through as time goes by, may makikita kayo mga red flags sa bawat isa. But susubukan nyo kung paano kayo magkakasundo. Just be honest, okay? If ready, be ready. Dapat ready din yung isa, maging honest. If hindi ready, then be honest na you're just up to a casual connection, hindi ka ready na magkaroon ng title, something like that. Okay. Marami akong nakikitang pagsubok here. But I feel, ilalaban nyo to. Bibigyan nyo ng multiple chances. Every time magkakaroon ng pagtatalo, tampuhan, bibigyan ng another chance new beginning. Mas magfo-focus ka rin sa kabuhayan, kaperahan. Alam mo, may magandang ano to. Kasi may hinahanap akong energy kanina eh. May nararamdaman ako magandang outcome for this relationship. This person is, kasi may suporta eh. And you motivate each other. You inspire. Yun yung hinahanap ko na word. You inspire each other. Though, maaaring pagdaanan nyo ang toxicity sa bawat isa. But this new love connection ay may magandang potential that would lead to like mabigyan nyo ng title soon, na, you know, na move forward to the next level, ma-engage, makasal. Hindi ko nakitang magmamadali kayo na mangyari to like until the end of the year, next year, in 2 years. Depende kung nasa ang phase na kayo ng relationship. Pero hindi ito yung minadali. Ito yung kikilalanin nyo mabuti ang bawat isa. And ito yung maaaring maging power couple energy also. Na hindi mo akalain na tatagal. Because parang nagsimula kayo na parang trip-trip lang. Nagsimula sa passionate connection. It could be nag-date, nag-click, nag-date ulit. And then parang na-turn off, nakita niyo yung mga toxicity, mga red flag. But sinubukang i-work out with the building card. Binigyanan niyo beginning. Doon may mga promises na maaaring hindi matupad. But then sinubukan ulit na ayusin. You know, that kind of trial and error thing. I feel, no, sobrang gusto nyo ang isa't isa na gagawin nyo yung best nyo both para maging long term to. Though right now, I feel pareho kayo na you wanna know each other more. Wala akong nakitang nagmamadali dito na ikasal agad tayo, engage agad tayo, wala eh. Kikilalanin niyo muna ang bawat isa. If you don't feel ready, then wala kang nakikitang pilitan or nagmamadaling energy dito. I feel pareho kayo na uunahin nyo ang kaperahan, kabuhayan, and then tsaka nyo paplanuhin yun para sa inyong dalawa. Para naman sa mga nagsasama na, okay, like magka-live-in or kasal, pipilitin nyo pa rin na ayusin at isave ang kasal, ang promise of love na to. Maraming adjustment, maraming pagtitiisan, pero kakapit kayo pareho para maayos to. You might feel hopeless, may chapter sa life nyo, sa pagsasama nyo, that you might feel hopeless at wala ng pag-asa. But then, bibigyan ng another chance, aayusin ng ugali. Alam mo, magkakatulungan pa nga kayo sa pera. May magandang outcome to. Laban lang. Bihira ako makabasa ng collective energy na may ganito. So, ilaban, okay? Okay? Ilaban. For most of you, may magandang outcome ang relationship. But for those na talagang pasuko na, this is a collective energy. Okay? Ibig sabihin, hindi ito para sa lahat. But for most Geminis na may sinisimulang bagong pag-ibig, maganda tong chapter na to. At para dun sa mga kinasal na, yung meron ng promise of love, ilalaban nyo to. And eventually, mahahanap nyo yung fine-tuning para sa inyong dalawa para magkasundo kayo at maayos to. Alrighty? You might be also dealing with a Sag, Leo, Aries, Taurus, Capricorn. There.
Yeah, PM lang for your personal reading, and that will be the Gemini reading, bonus reading for the month of September. See you again. Ang ganda ng reading. See you again in a few days for your October reading. Bye-bye, Gemini.